Hello mga beshi, good morning. Actually, it's not morning anymore, no? Pero parang morning pa rin. Sobrang lamig. And yes, for today's video, ito na naman tayo sa grape farm ni Boss. So yes, ang pinakauna namin gagawin today is, yan, magfi-finishing na po ng aming mga ginawa namin kahapon. Actually, 6 lane na to, 6 row yung sa pruning namin. So ito po yung aming normal na ginagawa every morning, every day dito sa farm ni Boss. Aside from cucumber, harvesting cucumber, packing, and pruning, dito naman kami sa grape farm ni Boss. And ito yung ginagawa muna namin for the meantime dahil wala pang season sa grapes. So nagpo-pruning muna kami. Tinatanggal namin yung mga tudling, mga liit na mga dahon. Parang nililinis lang namin siya para dumami yung bunga. Pagdating ng season pagdating na ng grape season. So, mintras wala pa yung ulan, habang hindi pa naulan, maganda pa yung panahon, pinupro namin siya. Nire-ready namin yung grape ni Boss para dumami yung bunga. And yes, ganito po yung trabaho sa abroad kapag nandito ka sa farm. Depende po yan kung saang farm ka ma-assign. And we're thankful, blessed kasi nasa cucumber and grape farm po kami na belong. So ito yung ginagawa lang namin, napaka-basic. Yun, nililinis lang namin, tinatanggalan lang namin siya ng mga tudling-tudling. Yan. So diba, napaka-easy lang. So mag-update po ako sa inyo kung magkano yung sinasahod namin dito pag nakasahod na kami. Magli-legit check po tayo sa mga yung mga vlogs ni Kurikong TV, kung napapanood niyo yung mga vlogs niya. So legit check natin yan pagdating ng sahuran. So cut off today, 25th of May. So possible yung sahod namin is at the end of the month. Depende po yan sa employer ninyo. Every 25 yung cut off sa amin and 30 yung sahod. So hopefully makasahod na tayo nang makabayad-bayad tayo sa mga obligasyon natin sa Pilipinas. Yan, makapagpadala tayo sa family natin. So yan na guys, so yung lang basic na ginagawa ng farmer dito sa South Korea. So yung iba naman nasa kamatis, yung iba nasa grapes, nasa rice field, ganun. So basic lang kasi smart farming na sila dito eh. So hindi katulad sa Pilipinas na mano-mano talaga lahat ng gawain. Dito, ito na lang yung ginagawa namin, yung nagpo-pruning kami. And hindi na kami need na mag-exert ka pa ng effort kasi smart farming na sila, may mga machine na sila ginagamit sa pagpa-farm. So hindi na masyadong nakakapagod. So assist ka na lang, parang nag-a-assist ka na lang doon sa machine. And yun, yung manual lang na ginagawa usually is yung pagpapacking. So yun. So sa mga naghahangad na mag-apply dito sa South Korea for smart farming, yan, push nyo lang yan guys, kasi totoo yung sinabi ni Kurikong TV, nasa tamang landas po kayo kapag nag-apply po kayo dito sa South Korea. Kasi hindi siya nakakapagod, hindi siya nakaka-stress yung trabaho. And yun, sabi nga nila, quality work, so quality din yung sahod. But then, we need to legit check pa rin doon sa sahod kasi hindi pa kami sumahod. Actually, 25 ngayon, yun yung cut off. So hopefully on the 30th, sasahod na tayo. So yan, so mga hataw yung OT, edi bongga din yung sahod. Kapag bakbakan yung OT nila, bongga din yung sahod guys. So yun lang, update ko lang kayo later sa 30th
sa sahuran kung magkano talaga yung sinasahod dito sa South Korea, guys. So, yun lang for today's video. Thank you for watching. Bye!